Generally peaceful ang kabi-kabilang kilos protesta kontra korupsyon kahapon ayon sa Philippine National Police. May ilan lang isolated incidents sa kaguluhan at sabi ng pulisya gaya ng nangyaring pambabato at pagsunog sa gulong ng isang truck sa Ayala Bridge sa Maynila. Batay sarado ng pulisya ang naturang tulay dahil malapit ito sa Malacanang. May unang balita si Jonathan Andal. Nabalot ng usok ang bukana ng Ayala Bridge kahapon. Sinunog kasi ng isang grupo ng kalalakihan ang gulong ng container truck na ibinarikada ng mga pulis. Sabi ng NCRPO, gusto kasi ng mga nanggulo na makapasok sa Ayala Bridge mula Luneta. Pero hinarangan ito ng pulisya dahil kanto na ng Malacanang complex ang nasa kabilang dulo ng tulay. Maya-maya ipinorma na ng mga pulis ang kanilang pansalag. Namamato ng bato at bote ang mga kabataang nakatakip ang muka. Ilang sandali lang, umabante na ang isang grupo ng mga pulis. Pinalibutan nila ang isang bumbero para makalapit sa container truck at maapula ang apoy. Hanggang nagkatakbuhan na ang pulisya, palusob sa direksyon ng mga nanggulong kabataan. May dumating din pala kasing dagdag puwersa ng pulisya galing Luneta. Kaya nagpulasa ng mga nanggulong kalalakihan pero may ilang mga inabutan at pinagdadampot. Sumama ka na lang. Duguan naman ang ulo ng isang kabataang inaresto matapos daw siyang tamaan ng police shield. Git niya, hindi siya namato at nagsunog. Ba't ka napalo? Nakaupo lang po ako dito naman sa kinalatiw. Hindi nga po ako pumapalag. Simula paghuli sa akin, nakataas lang po kamay ko. Hindi kayo ng Hindi po. malaki? Hindi po kahit 10 video po. Ayon sa PNP, nasa 17 individual ang hinuli ng Manila Police. Nasa 30 pulis naman ang sugatan, sabi ng NCRPO. Isa sa kanila ang pulis na ito na tinamaan daw ng likido galing sa ibinato sa kanilang galon na mabaho raw at mapanghe. Tingin yung binato sa inyo? Pero mabaho at mapanghe. Pero ba't may kulay? Ang pulis namang ito hinimatay raw at dinala sa ospital. Nawalan ako ng malay kasi tinamaan yung fracture ko sa ulo. Tapos napalo yung pako dito. Napalo ng O yung sa ano nila, yung bit-bit. isang motorsiklo naman ng pulis ang sinunog daw ng mga kabataan. Dumating ang pulis na may-ari pero tumangging magkomento. Bawal po kasi magsalita pag sana na lang po namin sabihin. Pasensya na. Sabi ng hepe ng NCRPO, maximum tolerance ang kanilang ipanatupad pero sumobra na raw talaga ang mga nagprotesta. We have observed maximum tolerance. Pero yung maximum tolerance na yon kung minsan is sumosobra na eh. Nakita niyo po, gusto nila ma-penetrate eh. So alangan na mga titingin na lang po kami. Galit sa pulis ang isang ito, kinumpronta pa ang mga hepe ng pulisya roon. Uli niyo yung mga tao na wala namang ginagawa, sumisigaw lang. Grabe naman. Sir, excuse me po sir. Kung pwede pakisabihan ko yung mga pulis na huwag silang nananakit ng taong walang ginagawa. Pero saan kaya galing ang mga bato at bote na ibinato ng mga nagprotesta? Sabi ng Barangay 663, galing yon sa mga paso nila, sa mga boteng ibebenta sana at sa Center Island na dinurog ng mga nagprotesta para raw ibato sa mga pulis. Kung wala na silang makuha dito dahil binabawalan natin kumuha, inano nila yung pinulupalo nila para may makuha silang pambato dun sa mga kapulis. Dahil sa pamamato, nasira ang signage na ito ng Romualdez Street. Sabi ng NCRPO, kabilang sa isasampa nilang reklamo sa kanilang mga nahuli ay direct assault, vandalism at destruction of property. Itong unang balita sa Maynila, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.